Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Chum. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. At welcome po dito sa ating EB Talakayan na ginawa na namin uli ngayon na hapon dahil syempre dumating ang ating magiting na kasama. At welcome po dito sa Elizalde Broadcasting. At naririto na naman po ating kasama si Chairman Ray Buendia ng Divine Wealth. Syempre marami po tayong dapat pag-usapan dito. At dahil sa unti-unti po naliliwanagan na. Kumbaga yung madilim na kwarto bigla hong nagkakailaw, no? Kaya nga dapat to sabay-sabay ho natin o pagtulungan nga natin na paliwanagin kung ano po ang talagang dapat nating pag-usapan dito sa Divine Wealth. Ngayon po pag-usapan natin BSP Circular 49. Fake nga ba? Yan. Sir, ano ba? Yun magandang kasagutan. Tanong at kasagutan. Sir, yung sinasabi, dapat daw panawagan natin the quest for the divine wealth for the welfare of all humanity. At syempre, kung pag-uusapan ho yan, ito yung ating minor subject. Hindi minor, major subject to A call to the Magic 5 of Circular 49, yung Bank of Thailand na meron hong 3,500 metric tons of gold, no? Na supposed to be ilalagay do sa Thailand from Switzerland, no? Sino-sino nga po ba yung mga signatories dito, sir? Pakiulit nyo nga. Ito po, ma'am, during that time, yung series Circular 49, 2014. Sila, former Secretary of Justice, Department of Justice, Senator Laila De Lima. Wow. Department of Interior and Local Government Secretary Maruhas. Dalawa na. Pangatlo. Senate President Senator Franklin Drilon. Nako. Okay. Pangatlo na. And during the time, the governor of Bangko Sentral ng Pilipinas is the Amando Titanco Jr. And the Secretary nung panahon na yan, 2014, Department of Finance, Cesar Purisima, ma'am. Yeah. During that time, the president was, sino po ba? Si Pinoy. Aquino. Si Pinoy, no? Dati nating presidente Pinoy Aquino. Yes. Pero, meron ho tayong rito, dapat na paglinawan. Dahil kasi sabi ho, nung January 7, 2017, sabi daw po, ng ng ABS-CBN News sa kanilang web page, no? At sinabi ho nila na this is a fake document. Sabi ho nila based on naman sa isang fake news site, yung Balte, no? Balte and trending news portal, no? And sinasabi ho dito na yung site ng Balte raw po ay trending news sa website ng portal. At ang sinasabi ho rito, ang nag-complain pa raw nga ho dito, sinabi ho nga, ito'y patunay. Totoo ba to, Chairman? Na ang nag-complain pa daw ay walang iba kundi yung dating Taga-Central Bank. Taga-Central Bank. Dalawa. Sino ito? Yan. Mr. Rogelio Cantoria at isang lawyer na si Fernando Perito. Yes, no? Work on Central Bank ng Pilipinas 1976 to 1995. Yes, ma'am. Siguro. Paano ho nila sasabihin this is a fake news? Iyon na nga, ma'am. Ang nakakapagtaka, bakit si
Ay, bayaan mo. Hello, we're back, mga minamahal nating taga-subaybay. At nagkaroon po tayo ng konting technical problems, kaya hindi po maiiwasan. Kaya umpisahan uli natin yung ating pong pinag-uusapan, itong circular number 49. Fake nga ba ito? Paano hong sasabihin fake nga? May mga nakapirma hong 5. Call to the Magic 5 who signed the Circular 49. Ito nga po, ulitin uli ni Chairman Buendia kung sino-sino yung pumirma, sir. Pakiulit nyo nga dahil na bulabog tayo ng technical problems natin na wala tayo sa ere. Sige po. Bago ang lahat, ma'am, I have to say thank you very much for having me be back here in here. Ang mga nakapirma po dito sa Circular 49 series of 2014, ito po si former Department of Justice Secretary Senator Laila de Lima, Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, Senate President Senator Franklin Drilon, former Governor Bangko Sentral ng Pilipinas Amado M. Titanco Jr. And the Secretary Department of Finance during that time is Cesar Porrisima. Silang 5, ma'am. Yan, silang 5 daw po ang pimirma. At noong pong pinirmahan nila po yung circular number 49 na kung saan ang Bank of Thailand na sinasabing 3,500 metric tons of gold ang idadali nila doon na nanggaling sila na kinuha din ba nila galing sa Switzerland Bank, no? And they're going to put it in Thailand, Bank of Thailand. Sabi nga po, merong news nung January 7, 2017. Sabi hong ganon, it was a fake document page sa web page ng ABS-CBN News yan. Yes. Diba? Chairman ang sabi. Pero ang sabi ho ng isang base sa isang fake news site ng Balte Trading News Portal, yung site ng Balte, ang sabi ho ganon, nag-complain daw ang dalawang personahe na nagtatrabaho sa Central Bank. Sino yun? Yes, ma'am. Sino yun? Nakalagay dyan yung Ayun, dalawa. Sila, yung dalawa, si Rogelio Cantoria at si lawyer, isang lawyer na si Fernando Perito, work in the Bangko Sentral ng Pilipinas during the time, 1976 to 1995. Kung ganon, alam ho nila talaga ang tungkol dito sa Circular 49. Pero, dinivert ito. No? Totoo yan, ma'am. Dinivert at ang sabi ho, sino ba may sabi niyan? Nakalagay po yan dito, ma'am. Sige po, pakibasa niyo, sir. 3,500 metric tons. 99.99. The purity, the 12.5 kilograms. Bar, 12.5. Which was taken out of the country and deposited at the above-mentioned bank registered under the Ferdinand E. Marcos as the owner. Ginamit pa nila si FM Senior dito. Grabe, no? Sige po, ano pa sinabi? Ito nga, ma'am, nakalagay dito. Dapat hindi ito pwedeng ilabas ng Pilipinas. Bawal po yun in Asian countries. Gumawa pa po sila ng Republic Act 7735 and Republic Act 7655. Ang layo, ma'am, para sa ano po yung 765, ma'am, nakalagay dyan. Ito ay sinabi ho sa Bangko Sentral Assistant Governor and General Counsel Elmore Capuli. Sinabi ho niya, the document mentioned by yung dokumento raw ho na yung Circular 49 ay spurious, mali. At ang sabi ho rito, BSP Circular 49 was issued way back September 20, 1994. In a totally different subject matter. Correct. At ang sabi po nun, sino yun? Two laws basis ay hindi related because Republic Act 7655 yan. Ang minimum wage house welfare daw yung... Naku po, layo. Layo. Sabi nyo yung nga. isa naman, ma'am. At yung isa naman, Republic Act 7735,
establishing and national housing in Davao. Wow! Ha? National High School in Davao, anak ng baka. Oh, yun ang sabi. Sabi nga po ni Chairman ay napakalayo. Malayo ba, Chairman? Yes, Talagang ma'am. Malayo, ano? Ipaliwanag po nila Sige. dapat ang Circular 49. Oh. At ang ayon dito, ang BSP circular are signed only by BSP officials, not by cabinet officials, Senate President o whatever. Naku no? po, totoo po yan, ma'am. Pero, kung totoo yung sinasabi nila, no, tanong, nagbigay na ng statement ang BSP, bakit walang inilabas ang ombudsman? Oh. Possibly, ma'am, there's a cover-up on this. Ganon. Kasi siyempre, pag merong mga ganyang kaso, may say ang ombudsman. Ganun naman talaga, ma'am, ang sistema ng politiko natin dito eh. Wala Halos lahat. Sa ngayon, ha? Wala ho sagot ang ombudsman. Bakit walang sagot? Iyon ang dapat na itanong ng taong bayan. Mga Pilipino, tayo ha, pera natin ito. Ano ibig sabihin nun? Hindi ba to inintindi ng ombudsman? Ma'am, may nakulong nga eh. May Si nakulong. Ma'am Dilima, druga. Nakapirma siya rito sa pera eh. Pero ang kanyang pagkakakulong ay ang dahilan ay tungkol sa droga. Nag-retract na nga yung mga ma'am. Ngayon, alam mo yan. sa kabila nung siya ay talagang tinambakan ng katakot-takot na mga ebidensya ng mga fake ng mga tao, charges. Nag-back out pa yung mga sa kanya, nanumpa na totoo yun. Ngayon ay napatunayan na wala pala siyang kinalaman dun sa mga droga. Ano ang dahilan kung bakit siya pinakulong? Marami pong mga haka-haka ang ating mga kababayan. Totoo yun, ma'am. Kasi supposed to be si Ma'am Dilima, yan 6 years pagkakulong mo o 7 years, to shed light. Dito na. Ito na ang pagkakataon mo, ma'am. Huwag mo nang itatago ito kasi nakapirma po kayo. Ayun, napakasakit ng kanyang mga taong inilagi sa kulungan na alam naman niya hindi yun ang dahilan kung bakit siya ikinulong. Senadora, kami po ay nananalig sa inyong sa inyong kakayahan na ngayon ay gagawin nyo na ang dapat nyong gawin kung bakit kayo ipinakulong niyan at alam nyo na hindi yan ang dahilan. Sana po ay isang bulat nyo na talaga kung ano po ang dahilan at nakaabang po ang mga milyong-milyong Pilipino. Totoo po yun, ma'am. Kasi dapat wag na tayong puro bangayan. Kailangan dyan ng ang universal proof. Dahil yung pagkakakulong, walang kasalanan. Ito na yun. Kung lalagyan ka ng droga, tapos may testigo, pati testigo, nag-retract na. Ngayon, ano pang gusto mong ipaliwanag, ma'am, Senator Dilima, ma'am? Hindi naman natin siya pinapangunahan, pero marami hong matatalinong tao na Pilipino, no? Alam niyo po, nakapagtataka eh. Itong Divine Wealth, napakadami pong Pilipino ang sumusubaybay. Ako ho, isa ako sa mga noon, nagtataka ako in the past few months. Hindi ko masyadong maliwanagan. But ngayon ay parang isang madilim na silid na ngayon ay nagkakaroon ng ilaw. No? Dahil nakikita po natin yung mga dokumentong dala ni Chairman Ray Buendia. At palagay ko po, hindi siya magsasalita kung hindi katotohanan to sinasabi niya at ang mga sulat ay mula pa sa international Court of Justice. Court of Justice. International Court of Justice. International Criminal Court. International Criminal Court. World Bank Group. World Bank Group. United Nations Organization. United Nations Organization. Financial Action Task Force. Financial Action Task Force. Bakit hindi dumaan dyan? Even sa World Bank, nag-imprinta kayo ng dollars. Ayun ang tanong ni Sir. Tanong ko po yan sa inyong 5. At saka po, nakapagtataka eh. Nagbigay ang Central Bank na hindi daw katotohanan ang Circular 40 na number 1449, 43? 49. 49 na yan. Bakit ginamit nila? Bakit ho Ginamit walang binigay na
final closure Yes. ang ombudsman kung ano na ang nangyari dito. Yan ang dapat yan na ang talakayan tanong. natin. Anong sagot ng ombudsman? Bakit walang sagot? Hindi ho niya inasikaso. Bakit? Nag-aabang po ang taong bayan sa kasagutan ng mga katanungang ito. Ma'am, no one can hide the truth. O yan tandaan niyo po, no one can hide the truth. Kaya po itong Magic, ano ba to? 5. Magic 5. I call to the Magic 5 who signed the Circular 49. Parang awa nyo na. Magpaliwanag na po kayo. Ipaliwanag nyo po sa taong bayan. Pero for the meantime, meron tayong listener. Monina Dimero. Good afternoon, Ma'am Mel and Sir Ray Bandia. Magpagpalang araw sa lahat. Mabuhay ang divine constitutional law at ang pagsulong ng divine wealth para sa buong mundo. You see? No? Yung mga tao na yan bakit sila nagsasalita ng ganyan? Because they have a knowledge about this divine wealth at umaasa po sila bilang isang mamamayan ng Pilipinas. No? Galing, ma'am. Totoo yan. Kaya anong ang gusto niyo sabihin sa kanila, sir? Ito na po, ma'am, ang pangkalahatan na ito. Sabihin ang totoo. Hindi tayo dito itong talakayan na ito natuso confusion sa inyong lahat. Pag ito ng mga taong bayan ang lumusob, panagutin kayo. At mag-ano kami ng manifesto na kayong 5 ang managot para magpaliwanag. Pangungunahan ko po ito, ma'am. Napakaganda po niyan, pero sana po ay maunawaan ng mga pumirma na yan at maliwanagan na talagang kailangan ng isang bulat sa mamamayan kung ito pong mga dokumento na to ay talagang mapatunayan. At in fact, bakit hindi sinagot ng ombudsman? Wala nga siyang closure kinwestiyon niya yung nagpaliwanag yung mga tumatalakay. Anong sabi ay fake news daw. No? Madali ang mga ganyan, ma'am, to twist the facts. Fake news. Twisting the facts. Hindi niya binusisi. Yun na nga, ma'am. Dapat mag-ano sila. Sabi ko nga, may takipan. Sabi ko nga, ma'am, what is them right is beneficial for the world based on the information about the divine plan of God for the good of humanity should be acted upon. The leaders' key position have been satisfied. There is a call for unity, for the power of divine asset plan. Yan ang PDAP to be implemented. Man-made law should be put to a stop. Iyan ang nakakaloko Wala na ever since. Pinaglalaroan yun ang batas. People concerned, especially those who were informed through letters about the use and rules of the divine wealth should listen and follow the divine plan to put an end to the miseries of the world. Even the kings, hari, presidente of the world, priest, bishop, pastor and ministers, or any official in the government have no right to go against and neglect the plan of God through His dictates to the chosen one responsible in carrying out the divine program. Ano na po tayo nito? Kayo ang mananagot hanggang kaapo-apuan nyo. Ilabas na po ito kung nasa na itong $1 trillion na ito sa ngayon. Pera na, ma'am. Pera. Gold. $1 trillion. Kaya pala tahimik na tahimik. Sobrang tahimik. Nananahimik, mga kababayan. Wag na. Andito na po. Tutulong po ako. Kung ito na ang mga tao para ipaliwanag yan, lulutang itong Magic 5 na ito. Na dapat magpaliwanag kung still negotiable. What happened? Ano ba talaga nangyari? Oo. Na-ingkas ba yan? Na-transfer? Nasaan na yan ngayon? Nasaan na yan? Nandito na ba sa Pilipinas? Ang pera? At saka mambawal itong ilabas. Kaya nga. Mga ASEAN atin yan. Sa Pilipino atin yan. Dapat pag-usapan na. Diba kung yan ay sana ay magkaroon sila ng pagmamahal sa taong bayan. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon, puro sisihan. Ang tanong ito, pag ito na, mga tao na ang lumusob dito, sa inyo ako, dito sa harapan na. Ito, walang closure pa kasi. Dito kasi may bantay ito. Sa Diyos po ito. Hindi ito dyan sa mga politiko.
na ito mga nakapirma dito. Nasaan na po kayo? Ba't nanahimik kayong apat? Nakulong si si Senator De Lima. Ba't siya lang ang nakulong? Binigyan pa ng mga unjust charges. Isipin mo, ma'am, droga. Tapos Iba pala naman dahilan. Oo. Nanahimik kayong apat. Well, sana magkapalad po tayong ma-interview natin si former Senator Laila De Lima. Posible, ma'am. Opo. Let's try our best na makuha ang kanyang panig, no? At sana po ay maliwanagan kung talagang dapat na maliwanagan siya na isang bulat niya na dahil in the past few weeks na siya ay nakalaya na, naririnig natin yung kanyang mga pangako. Yes, ma'am. Naging issue lang ang droga eh. Just like the COVID. Aayusin niya. Naging issue may ano na nga yung walang bakuna, may sa Supreme Court sa Amerika. Tinanggal nila sa trabaho. Ngayon pinapabalik with compensation. Hindi pala totoo yung vaccine. Ayan, nandiyan na ma'am sa nasa na. Mantakin mo lahat buong mundo. Nadala tayo sa 3 years na yan. At saka magkulong ka nag-retract na po yung mga testigo. Hanggang ngayon. Ngayon, gaganti. Ito na po. Ito na ang tamang pangganti. Pira-pira yata, ma'am. Talagang gusto niyo pong gumante para sa katotohanan at para makaganti rin ang buong sambayanan. Ito na po ang katotohanan na dapat kung merong mang dapat isang bulat o isama, ibigay na sa ang kaalaman sa Pilipino. Correct. Sa buong sambayan ng Pilipino, ngayon na po sana. Ngayon ito si Honorable Senator Drilon. Sir, 2 beses akong pumunta sa inyo, may sulat ako dyan sa Senate ka pa ngayon, nakulong na nga yung kasamaan mo, si De Lima, nanahimik kayo. Nung si PRRD na, Duterte ng presidente. Huwag niyong iti-twist ang katotohanan. Kasi sabi nga, the truth will set us free. The truth will always prevail. At the Yeah. end, no? So, yan po ating panalangin, mga mahal nating taga-subaybay at ang buong sambayan na ng Pilipinas. Sana po patuloy kayo sumubaybay dito at we will be doing our best na makita ho natin talaga at maipalagay sa ang katotohanan. Totoo yan, pa. Di po ba? Oo, ma'am. Dito po sa ating studio ay wala po tayong kinikilingan. Ang gusto lang po natin kung merong dapat na ibigay na mga kaalaman sa sambayanan. Ayan po yung ating goal dito sa ating studio. So, sir, ano ba gusto niyong sabihin dyan sa ating mga kababayan? Sige. Unang-una, yung warning na stop na. So sa madaling sabi nito, pag naano ito ng sambayan ng Pilipino, makialam na, yun ang katakutan po yung mga nakaupo. Kasi sila, kung mayroong bangayan dyan, away-away, mahirap pong anuhin ang mga anak ni Juan de la Cruz at saka anak ni Luz Biminda. Pag ito na po napuno na sa loop, sabi ni Fernando po Jr., kayo ang mananagot. Kayo mga nakaupo ngayon, kailangan tulong-tulong na po tayo at saka magkaroon po tayo ng harmony, unity, nasaan na hanggang ngayon. Kaya kalamidad, gera, ang pasalamat natin ngayon, buhay pa tayo. Kaya hanggat hindi na tong ma-divulge tong katotohanan, walang katahimikan na mangyayari sa Pilipinas. Yan po. Kaya yun nga po, sana mananawagan din tayo sa ating pamahalaan, sa ating mahal na Pangulo, na bigyan niya ng pansin itong ating tinatalakay. At dahil ito po ay sinusubaybayan ng mga maraming Pilipino, parami na ng parami. No? Dahil alam pala nila, akala ko, tayo lang ang nakakaalam. Halos lahat pala ay nakakaalam at merong silang mga ideya kung ano yung tungkol dito. Pag hindi po nila man maipaliwanag tong Circular 49 at saka mga Republic Act na ginagamit nila just to twist the facts sila yan talaga may kasalanan sila. Okay. Sobrang kasalanan nila. Huwag na nilang paikutin ang mga
kapwa natin Pilipino. Wala naman masama eh. Sama-sama tayo. Wala nang mga demandahan dyan. O, doon tayo sa Senado. Ha? Diyan sa Kongreso. Kaya, manifesto na ito, nagagawin tungkol dito. Dito na pa ako sa harap nyo. Kahit pa paano. Tulong-tulong po tayo, sir, ma'am. Lalo na sa iyo, ma'am, former Senator Laila de Lima, ma'am. Ano ka namin dito? Isa kang ina para sa ni Ma'am Mel na nag-suffer ng talagang mahirap yun. Na buhay ka halos 7 years. Nandiyan naman ng mga ano yun. Tulong-tulong tayo lalo kababaihan. Ikulong mo yun, nanay. Ha? Ikaw magkulong. Ako, kahit ako lalaki ako, ay masama po yun hanggang ngayon. Bakit walang closure yan? Ayan. Mamel. That's your turn, Mamel. Iniintay kasi babae po natin. ka. Iniintay po Nanay natin pa. ng closure ng ating number 1, Ombudsman. Mangilam naman kayo. No? Dahil hindi pa huli ang lahat, puro para pakialaman nyo to. Bagamat sinasabi ninyo na walang basihan daw yung Circular 49 na yan, sinabi nyo walang basihan, ba't wala kayong closure? Taga doon pa nagdemanda, ma'am, sa ano? Taga doon pa naman sa Central Bank. Dalawa. Biglang nawala yung kaso na ano. Bigla hong nawala. Ano po ang dahilan? Ipaliwanag nyo ng mabuti. Kaya sir, nga po. Kayo pong nakakalam, you know yourselves better than we know you. Ay, pala ma'am, ito si Ma'am de Lima. Ito na siguro ang pagkakataon niya. Yes. Ano ma'am sa tansya mo? Palagay to ko divulge yung katotohanan. Hindi droga. Oo. Kasi kung droga sabihin lang. po yung katotohanan, ano ang dahilan. Hindi naman droga talaga. Ito pala siguro. Dapat firing squad kung droga. Oo. Wala. Hindi naman ganun si Senator. Ito na yan Ito na itong pera na ito. Ito kasi puro pera-pera. Ito palang tons of gold ang pinag-uusapan. Yes. Na hindi naman para sa iilan lang, kundi sa buong sambayanan. No? Para naman yun, magkaroon naman ho sana ng konsensya. Sure. No? Yan po ang panawagan ng sambayanan. At yan po, hanggang sa muli po, mga minamahal nating taga-subaybay. Sir Buendia, patuloy niyong ukil-kilin yung inyong mga dokumento at isang bulat sa ating mga mamamayan yung katotohanan. Ito pala ma'am, dapat ipaliwanag din nila na mayroong go signal o ano ang World Bank. Bago ka mag-imprinta ng dolyares, kailangan mayroon permiso ka sa World Bank. Ay, ba't tinanong mo itong Thailand? Nag-imprinta kayo ng ganyan. Bakit kayo magbigay ng permiso diyan? Nasaan na yon? Nag-imprinta ng pera. Nasaan na ngayon yung pera? Yun ho ang mga katanungan. At sabi nga po ni Felicissima Pangilinan, good afternoon po, Ma'am Mel, is Ray Buendia, God bless. Si Kuya Chot Velasquez is watching. Felicissima Pangilinan, thanks po, nakapanood kayo. At Dylan Artus Fernando Monina Dimero, ano pa sabi? Ba't nawala? Ayan po, ang dami nating mga taga-subaybay. Ibig sabihin, sila po ay talagang umaasa at nananalig tungkol dito sa divine wealth. Sana po ay very soon maliwanagan na para ngayon ho, sobrang hirap ng Pilipinas. Ma'am, sinabi mo pa, ito na ngayon, hindi na biro-biro itong nararamdaman itong mga sambayanan natin. Sobra na ma'am ang kanilang pagtitiis. Kaya mga kababayan ko, tayo andi dito, tulong-tulong tayo, paikutin natin ang ating sarili, puntahan natin ang mga concern dito sa perang ito. Sir, gawan nyo na ng paraan para magkaroon tayo ng link kay former Senator Laila de Lima. Siya nakakaalam yung kanyang pagkakulong, ma'am. Kung hindi siya magdi-divulge ng katotohanan, marami pang dyan. Susunod mangyayari. Kasi ito na yan hindi na yung gaganti ka na ikinulong ka sa droga. Hindi yun. Nag-retract na yung yung mga testigo. Bakit ka nakapirma rito? Ano bang alam mo dito, ma'am? Senator de Lima, ma'am?
Ito ang panagutan mo. Ikaw ang DOJ. Secretary. Of Justice. Yes. Bakit itong iba hindi nakulong? Baka pinagkaisahan siya. No? Ay, naku. Ay, mahirap kasi yung vengeance ganti. During that time na Nanahimik yung iba eh. Opo, sino yung president? Natalian ng kanilang kamay. Ito si Yung hindi man lang Senate yan. Secretary, Senate President Drilon? Siyang Senate. Senate President, former Senate President Franklin Drilon. Nanahimik eh. Tahimik Ang dapat siya nung panahon nakulong na nawala namang katibayan. Hindi nga natin siya narinig na pinagtanggol Yes, si De Lima. hindi din siya maruhas. Even Senator Mar Rojas. Sila titangkon, tagalan yan dyan. Nasaan sila ngayon? Hindi niyo po ba naramdaman yon, Ma'am De Lima? Yes. Na walang kumilos. Oo. Na kayo ay ipagtanggol dahil sa malalim pala ang kadahilanan. Ibang charges. Opo, iba pala ang charges. Pero sa bagay, ito naman pong mga hawak na dokumento. Maraming umiiyak, ma'am, ng mga nanay. Biruin nyo yun. Ay kung iaano mo ito, may pinag-aralan din po kayo, ba't kayo pumirma rito kung wala kayong alam? Diba? Hindi naman pwedeng lulukuhin ang sambayanan. Tayo, Pilipino tayo, mapagtiis. Pero ngayon, aywan ko lang kung makatipagtiis pa itong mga Pilipino na ito, magmanifesto Well, let tungkol us dito. all pray na bukas makalawa ay nasa dyaryo na to. At meron na tayong makikitang paglilinaw, no? Correct, ma'am. Nawa po na mapag-isip-isip ng mga pumirma na to. Lalo na unahin natin ang pera, mga kababayan. Huwag muna yung mga away-away na yan. Unahin natin to kung nasaan na po ito. Kasi lulutang na po yung dyan, yung totoo. Kasi divine na wealth ito. Kung nakapirma naman po kayo, bakit naman ninyo i-deny? Oo nga. Si Sir Drilon. Opo. Pumunta ako sa kanya, 2014 pa, siya nakaupo eh. Nung iba ng presidente, nanahimik na sila. Hirap, tapos yung medyo may galit-galitan, ikukulong ka pag hindi ka kakampi. Yun pala ang dahilan. Posible. Well, malalim, posible, no? Yeah. Kasi ngayon, nagkakaroon po ng mga haka-haka na bubuksan. Haka-haka ang mga mamamayan. Kaya kung may katotohanan po itong mga haka-haka na to, Senator De Lima, nananawagan po kami. Kung narinig nyo po yung ating programa dito sa Elizalde Broadcasting, sana po narinig nyo nga. Nag-DOJ ka, ma'am. Nakulong ka. Nyo lang po, kontakin si Chairman Ray Buendia. Dito po sa Elizalde Broadcasting. Monina Dinero Emmanuel Pelais is watching. Naku po. Ito, sabi ho ni Rebecca Servito, Ma'am Mel and Sir, ako po taga-tao ng Samar. Gusto namin makinig naman ang Kongreso at Senado para mapayapa ang mundo at hindi na kami magherap, maging dalay po kami, sabi. Kawawa ating mga kababayan, no? Makinig na kayo dito sa nangyari. Hindi na yung palalayuin ang issue. Well, ito na. Pera-pera na tayo ngayon, mga kababayan, ha? Ito ng pagkakataon natin, ano pang pag-uusapan? Ano na natin ito? Ba't sila matatakot? Sige po. Patnubayan tayo ng Diyos kung ito pong mga ating inilalahad ay tawang katotohanan. Nakikita ho natin na maraming nagre-react at unti-unti nakikita ho natin sa mga dokumentong ipinipresenta ni Chairman Ray Buendia. Siguro, hindi ho niya ipipresenta ang mga dokumentong ito kung hindi ito katotohanan. Ginamit pa nila, ma'am, former President Marcos, senior, dito. Sabi nga nila, ilgatin. Ba't nyo gagamitin? Yan ang malaking pananagutan nyo. Ititwist nyo. Paano yan? Wala na kayo naman sa pwesto. Paano ngayon yan? Laking problema, po. Pero isa pang pinapanawagan natin ay ang ombudsman. Paulit-ulit. Ma'am, hindi yan, dapat World Bank na. Malaman na. Kasi pera na ito, ma'am. Huwag na tayo rito sa mga
Hindi, Ano na nagtataka lang po yung mga kababayan natin ba't hindi nangialam at hindi binusisi ng ombudsman. Kampi-kampihan, ma'am eh. Walang closure, no? Yes. Kaya yun lang ang salita niya. Na Pag yung hindi ka fake news daw. kakampi, kaso ka. Wow. Pagkakampi ka, swerte ka. Hindi na ngayon dapat ganyan. Di po ba? 2024 na eh. Gumising na po tayong lahat. So, yan po. Sige ma'am, si Ma'am Dilima lang ang makakapag-ano nito, si Sir Drilon, si Maruhas, yan, titang ko, sila Purisima. I-ano na natin hanggang apo, may bantay ito na nakaano sa atin. Diyos ang may-ari nito. Walang ibang may-ari nito, tayong sambayan ng Pilipino. Napag-utusan lang po tayo lahat. Kaya tulong-tulong tayo, walang samaan ng loob. Kaya go-go na tayo. Yung hindi makikisama rito, someday, mararamdaman nyo rin ang pananahimik nyo. Yan po ang panawagan ng ating chairman, Mr. Ray Buendia. So hanggang sa muli po, don't forget to like us, Miss Dailene Artus Fernando. Yung sabi ho niya, follows your public post, went to Buranga Vocational High School. Thank you so much po for watching. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ay natutuwa at marami pong nagre-react dito sa ating tinatalakay na issue. Thank you so much sa inyo, si Sir Thank you rin lahat, Bendia. mga kababayan. At asahan po ninyo, tuwing Webes ba kayo rito sa amin? Anytime ma'am, kasi alam mo. Anytime daw. Baka may tumawag sa atin bigla, tatawagan natin agad si If God's willing. Bossing. Opo. Siya lang po pray nakakaalam. na meron nang magre-react dito, no? Ma'am, sabi ko nga, United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group. Dito sa atin sa Pilipinas, ang magandang mag-react dito yun sa kinaukulan. Kasi binutuhan natin sa Kongreso, Senado. Mayroon naman dyan neutral siguro na siya magpapaputok nito. Siguro alam naman nila yung tungkol dito no? Wala nang kampi-kampi kung anong katotohanan doon tayo. Sige po. Yan ang panawagan ng ating kaibigan Mr. Ray Buendia, chairman ng Divine Wealth. So hanggang sa muli, don't forget to follow us, like us, and of course subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. And we always say, we love you all. Bye-bye. Bye-bye.